welcome po sa aking channel mga ka-treasure hunter. Aking pong ipapakita sa inyo ang detector ko kung gaano po kalalim ang kanya pong maabot yung ating smart sensor. So, kung saan natin pong i-try na i-detect, ibabaon po natin yung i-detect natin at alamin natin kung gaano kalalim ang kanyang kakayanin kapag nag-detect tayo ng mga coins or mga tanso or mga relic na kung saan naibaon sa lupa. So try nating alamin kung talagang madidetect niya yung ganong kalalim yung sinasabing 1 meter. So ibabaon natin siya ng 1 meter. Sabi nga niya ay 1.8 meters ang kanyang kakayanin sa kanyang maximum yung volume po. So try natin lang sa 1 meter na ibaon natin ang ating target kung talagang mararating niya or maaabot niya yung distansya na 1 meter sa ating pong metal detector po. So try po natin at tingnan natin mga ka-treasure hunter. So, continue tayo mga ka-treasure hunter sa ating pong pagsukat nitong ating detector kung gaano kalalim yung kanyang aabutin. Gamitan po natin ng metal na ito na silver. Itong mga silver po ay atin ibaon doon sa ilalim ng 1 meter. I-try natin kung kayang abutin ng detector natin yung 1 meter. Sinakalagay 1.5, 1.8 meters. So try natin lang sa 1 meter kung maaabot niya itong mga kutsarang maliliit. So maghukay tayo at ating tingnan kung talagang nakakadetect siya ng 1 meter. Tingnan natin yung medyo malalim na. Isang bara na. Ang bara natin 1 meter yata ito. Ayan. So, isang bara na yung lalim. So nasalpak na 1 meter na yan.
So, yung mga 1 meter na yan. So, hindi umabot ng 1 meter, halos 1 meter lang. So, kahit ganyan na lang kalalim. Kasi medyo malalim-lalim na rin yan. So, itry natin sa ganyang kalalim. Kung madidetect niya ito. So, ito ay silver. So, itry natin itong mga silver na ito na luma na yung tigo na ito. Ibaon natin dyan. Ayan. Sa ilalim, halos 1 meter na yan. Malalim na yan. So, tabunan natin para makita natin. Siyempre, tabunan. Para yan. So, ayan, nakita nyo. So, natabunan na yon. So, ang silver at saka gold, parehas lang ang detection yan sa metal detectors eh. Stainless, aluminum, parehas ang kasi hindi namamagnet. Pag hindi namamagnet, pare-parehas yan sila. Yung namamagnet naman, iba rin yun. So, wala na. Nandyan na. So, i-try natin yung i-detect. Ito. Gamit ito. So, doon natin ito. Power. Yung volume. So, try natin i-detect yan. Ground balance. So, try natin i-detect yan kung madidetect yan. Try natin. Nakita niyo mga ka-treasure hunter. Nadidetect niya oh. So 1 meter na yun Ayan. Kailangan lang may volume siya. Ibu-volume ninyo sagad yung ferrous kasi non-ferrous at saka ferrous. Yung adjustment dito, ibu-volume lang siya. Tapos ito, volume mo rin ito kasi ito yung maximum volume niya eh. So kapag naka-volume, madidetect talaga siya. So nadidetect niya. Nadidetect niya yung so aprobado na. Nadidetect niya dito talaga yung nakabaon. So detect niya yung nakabaon. So, nakaka-detect nga po mga ka-treasure hunter ng 1 meter yung ating detector. So, nice detector ito. Kasi nakaka-detect siya ng 1 meter. Oh. So, 1 meter kaya niyang i-detect. So, malalim na yun eh. Kahit nasabihin natin hindi umabot ng 1 meter yun, pero malapit-lapit na sa 1 meter, malalim na rin kasi may volume pa dito. Adjust pa natin ng volume. Kayang-kaya niya pala yung ganong kalalim. So, hanggang sa susunod na pag-treasure hunting, maraming salamat po sa panonood.